Ito ay minus 80 degrees Celsius sa labas, ngunit naligo ako ng mainit sa bahay at agad na naalis ang aking mga iniisip. Ang paglabas araw-araw upang kumuha ng mga supply ay medyo delikado ngayon at ang sitwasyong ito ay hindi na maaaring magpatuloy ng mas matagal. Ang aking agarang plano ay harapin ang lahat ng mga tulala na kapitbahay na ito, pagkatapos ay humanap ng paraan upang lisanin ang lugar na ito at magsimulang muli sa isang lugar na mas maaasahan. Kaya, ngayon, dumiretso ako sa pinakamalaking botika ng veterinaryo ng lungsod ng Tianhai, pumasok sa bintana, at mabilis na nakakita ng isang kahon na puno ng laso ng daga. Ang bagay na ito ay walang kulay at walang amoy kapag natunaw, kaya hindi dapat maging problema ang pumatay ng 300 katao. Hindi bababasa, dapat itong maging sanhi ng maraming pagkabigo ng organ o isang bagay. Ang resulta ay tiyak na kamatayan din pagtingin ko sa maliit na asul na bote sa kamay ko, ngumiti ako ng malumanay at iniligpit lahat. Pagpasok sa alien space, naisip ko na ang toxicity ay magkakabisa sa halos kalahating oras. Hindi dapat maging problema na puksain ang mga ito sa isang iglap, ngunit hindi na kailangang magmadali sa pagkalason. Hayaan silang labanan ito ng ilang sandali at buuin ang kanilang tiwala. Nang sila ay humina sa kanilang pagbabantay at naging paralisado, kinuha ko silang lahat. Ito ang perpektong pagtatapos. Nang matapos ang laso ng daga, nag-impake ako ng mga supot ng pagkain. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong kumilos na parang naghirap ako sa paghahanap ng pagkain. Mabilis akong nagmaneho pabalik sa Yuelu community. Buong araw silang nagtatrabaho sa labas, nagugutom at kulang sa pagkain, at tiyak na naabot ang kanilang lakas sa mga limitasyon nito. Siguradong nagugutom na sila. I could even picture them scrambling for food. Nagdala ako ng 3 malalaking bag pabalik sa building 20. Ang building 15 ay mukhang pagod at lahat ay natigilan. Dati, 30 servings lang ng pagkain ang binigay sa kanila, pero this time, 10 beses na silang nabigyan ng halaga. Nagtataka ito sa kanila kung ginugutom nila ang kanilang mga sarili, sadyang ginutom sila. Hindi may iwasan na medyo hindi balanse ang kanilang pakiramdam. Bilang kaswal kong ipinaliwanag, kinuha ko ang telepono at tinawagan ang lahat ng tao sa gusali upang kunin ang pagkain na nagpapaliwanag na mas malalayo pa ako sa pagkakataong ito. Ngayon, alang-alang sa kaligtasan ng buong komunidad, wala akong choice kundi maghanap pa sa malayo. Ang mga kapitbahay na napagtatanto na ang paghahanap ng pagkain ay talagang lubhang mapanganib, paano kung masira ang kanilang sasakyan. Bigla na naman silang humanga sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang mga kinatawan mula sa ibang mga gusali. Lahat sila ay small-time clerk, wala ni isa sa kanila ang may-ari ng mga gusali. Tila ang mga taong ito ay natutong maging maingat na napagtanto na ako ay isang lubhang mapanganib na tao. Nakabalot na ako ng pagkain at basta na lang inihagis sa harap nila na parang nagpapakain ng aso. Hindi na sila naglakas loob na magsalita pa, kinuha na lang ang pagkain at umalis na. Tinipon ko ang mga kapitbahay mula sa building 25 at nakangiting sinabi, bagaman pansamantalang mamumuhay ng payapa ang komunidad, mangyaring huwag isuko ang iyong mga armas. Malapit na si Dawn at tuwang-tuwa ang mga kapitbahay. Sa wakas bumalik na sa normal ang buhay. Umiti ako at pumalakpak at umuwi na ang lahat. Kinabukasan kailangan kong ipagpatuloy ang pagsasaka ng lupa. Sa pagmamasid sa mga kapitbahay na umalis, isang masamang ngiti ang nabuo sa aking puso. Naisip ko, maliban sa building 25 na may isang rasyon bawat tao, ang iba pang mga unit ay mayroon lamang 10. Nakatakdang maging suntukan ang gabing ito at tiyak na maglalaban ang mga unit para sa limitadong pagkain. Umalinggaw ang mga pagtatalo mula sa mga apartment building. Ang ipinangakong gantimpala para sa pagsusumikap ay pagkain, ngunit ngayon ay walang palatandaan ng pagkain. Tila, ang ilan sa mga pagkain sa mga gusali ay nilustay. Noon, napansin na ng mga kampo ng Wolfgang ang pagkain. Itinulak ni Wang Qiang ang mga kasambahay at sumugod, pinunit ang bag ng pagkain. Sa wakas, nakakita siya ng isang pakete ng pulang sigarilyong Huazi. Hinawakan ni Wang Qiang ang pack na parang isang kayamanan, na pabulalas sa sobrang tuwa. Zhang Yi, ang batang iyon, ay tapat sa kanyang sinabi. Talagang binilhan niya ako ng isang pakete. See you, my fellow underlings. Nakalimutan agad ng lalaking ito ang kanyang lugar at matapang na tinanong ang amo, bigyan mo rin kami. 1 buwan na kaming walang sigarilyo. Mas malala pa ito kaysa patayin sila. Nagsalubong ang mga kilay ni Wang Qiang, iniisip sa sarili, paano ito magiging posible sa napakaraming tao. Isa sa bawat isa at napag-isipan ko na ang halos lahat ng pack. Ngunit nang makita niya ang dugo at takot na mga mata ng kanyang mga nakababatang kapatid, nagulat din siya. Pagkatapos ng ilang pag-iisip at tubiling inalok ni Wang Qiang ang bawat isa sa kanila ng sigarilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at dumudugo ang kanyang puso. Ngunit paulit-ulit niyang sinabi, nagbayad ako ng malaking halaga para pilitin si Zhang Yi na dalhin ito sa akin. Lahat kayo ay mabubuting kapatid ko, kaya natural na magsasalo-salo tayo sa mabuti at masama. Dapat lahat kayo ay magsumikap mula ngayon, maliliit na kapatid. Hindi pinansin ng magkapatid ang kalokohan ni Wang Qiang. Tuwang-tuwa silang lahat na may luha sa kanilang mga mata. Marahil ang mga nakaranasang naninigarilyo lamang ang makakaunawa sa lalim ng kanilang kaligayahan sa sandaling iyon. Para akong balo mula sa minahan ng alak na nakatagpo ng isang malakas na binata. Pagkatapos ay dinampot ni Wang Qiang ang pagkain. Ay share natin ngayon. Ang mga nakababatang kapatid na lalaki na hindi handa ay nilamon ito. Si Wang Qiang mismo ay nanood, nag-aalangan na kumagat.
Nang makitang maayos ang lahat, ibinuhos ni Wang Qiang ang kanyang pagkain sa kanyang bibig. Naisip niya na si Zhang Yi ay lubos na matuwid na nakaiwas sa pagkalason. Ang pagkain at paninigarilyo ng ganito araw-araw ay tila maganda. Samantala, may mga ordinaryong residente pa rin ang sabik na naghihintay sa kanilang pamamahagi ng pagkain, hangang sa paniniwalang masarap ang pagkain. Ang bawat isa ay may bahagi, at naisip nilang lahat sila ay makakaligtas. Asawa, mula ngayon, ang kailangan lang nating gawin ay magsikap. Asawa, pagkatapos nating malampasan ang snowstorm na ito, bibigyan kita ng 3 anak, isang katulad mo, isang katulad ko, at isang katulad ni Old Wang. Ang gabing ito ay nakatakdang maging mahaba. Kinain ng mga pinuno ng gusali at ng kanilang mga kasama ang limitadong 10 tao na bahagi ng pagkain, habang ang mga ordinaryong residente na nakahawak sa kanilang tiyan ay nagpupumilit na makatulog sa isang napakagandang panaginip. Kinaumagahan, nagkagulo sa labas, marami na ang nagsimulang magtrabaho. Naghanda akong lumabas para maghanap ng makakain, at bago umalis, pinaalalahanan ko si Uncle. Maraming tao ang hindi nakakuha ng anumang pagkain kagabi, at malamang na nakakaramdam sila ng labis na hinanakit. Dapat tayong maging mas maingat ngayon. With that, pinaharurot niya ang kanyang motorsiklo. Pagbalik ko sa kompleks, madilim na. In-notify ko sila gaya ng nakagawian na pumunta at kunin ang kanilang pagkain, at ito rin ang mga taong nangongolekta nito. Sa palagay ko, maliban kay Satomi, ang ibang mga tagapamahala ng gusali ay hindi na mahagi ng pagkain sa mga ordinaryong residente. Nang gabing iyon, ang ilang mga residente ay ganap na nagngangalit at ang kompleks ay biglang naging masigla ng walang uliran. Maririnig ang sigaw ng pagpatay sa bawat gusali ng apartment at maging ang mga tao ay nakitang itinapon ng buhay mula sa matataas na gusali. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga kapitbahay na hindi nakatanggap ng pagkain ay galit na galit, ang kanilang mga hiyawan ng galit at kawalan ng pag-asa ay umaalingaw sa buong mga gusali ng apartment. Napagtanto ng mga tagapamahala ng gusali kung gaano kakilakilabot ang mga duwag na ordinaryong tao kapag ipagsapalaran nila ang kanilang buhay. Kung tutuusin, wala silang perpektong kuta at lakas ng baril gaya ko, at tila marami ang itinapon mula sa matataas na gusali. Kinabukasan, naghanda akong lumabas at maghanap ng mga gamit gaya ng nakagawian, ngunit pagkalabas ko pa lang ng apartment building, napabuntong hininga ako sa eksenang nasa harapan ko. Ang patsyo ng komunidad ay napuno ng mga bangkay, karamihan sa kanila ay itinulak sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng pagtalon mula sa taas. Ang ilang mga tao ay nagsiksikan, malamang na hindi namatay sa pagkahulog, ngunit nagyelo hanggang sa mamatay sa yelo at niebe pagkatapos makaranas ng matinding pinsala. Pagtingin ko sa nakapalibot na mga gusali ng apartment, nakita ko ang malalaking pahid ng dugo sa maraming sills ng bintana. May isip kung gaano kalupit ang labanan kagabi. Ang mga kapitbahay sa building 25 ay lubos na nagpapasalamat. Kung hindi nila ako sinundan, ang manager ng gusali, malamang ay namatay na sila. Lumapit si Uncle Yu at nagtanong, magpapasnow pa ba tayo ngayon? Sinulyapan ko si Uncle Yu at ang mga kapitbahay sa likod niya at mahinahong sinabi, kung gusto mong makakuha ng bahagi ng pagkain, kailangan mong magtrabaho. Unless gusto mong maging katulad nila. Natigilan ang lahat. Kung ikukumpara sa mga namatay, mas maswerte sila. Ngayon, hindi bababa sa hindi nila kailangang ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa pagkain, ito ay isang bagay lamang ng pag-shoveling ng snow. Kinuha ng lahat ang kanilang mga gamit at sinimulang masipag na mag-shoveling ng snow. Walang sinuman mula sa iba pang mga unit ang tila nag-shoveling snow ngayong umaga. Tinanong ni Uncle Yu kung dapat natin silang ipaalam. Sinulyapan ko siya ng walang pakialam. Naniniwala akong mahigpit silang nag-aaway buong gabi. Malamang nakakaunti na lang ang natitirang lakas nila. Simula pa lang kagabi. Ang salungatan sa pagitan ng mga ordinaryong residente at mga tagapamahala ng gusali ay tiyak na lalala. Kung hindi nila mahanapan ng solusyon ang problema sa pamamahagi ng pagkain, hindi maiiwasan ang life or death battle. Ngunit ito ay isang gabi lamang, hindi sila mabilis mag-react. Tito Yu, pagkatapos marinig ito, mukhang natulala. Ano ang susunod nating gagawin? Sasakay ako sa aking snowmobile. Wala kaming gagawin, hayaan silang patuloy na i-optimize ang kanilang mga panloob na proseso. Kinabukasan, ng gabing iyon, nagbigay ako ng babala sa mga tagapamahala ng gusali. Kung hindi namin makita ang mga resulta mula sa kanilang mga pagsisikap, hindi namin magagarantiyahan ang pagkain at huwazi para sa lahat ng mga gusali. Naman, kinabukasan, nang lumabas ako, nakita ko ang lahat na nagtutulungan, ngunit ang bilang ng mga tao ay halos kalahati ng kung ano ito sa simula. Nataranta si Uncle Yu sa eksena. Alam na alam ng mga taong ito na sa 10 rasyon lamang bawat gusali, hindi sila makakakuha ng kahit isang bahagi, kaya bakit hindi sila lumaban at magtrabaho ng masunurin? Ngumiti ako ng mapaglaro at tinapik si Uncle Yu sa balikat. Well, mayroon pa silang ibang pagpipilian. Wala sila sa bingit ng kamatayan, marahil ay tinanggap na nila ang kanilang kapalaran. Ito ay isang manhid na lunas lamang. Ang kalikasan ng tao ay isang bagay na hindi lubos na maipaliwanag ng sinuman. Tatalikod na sana ako at aalis, isang magulong babae, duguan, ang dumating sa snow. Kapatid na Zhang Yi, sandali. Gusto kong pag-usapan ang pagtutulungan. Siya ay napuno ng dugo, malinaw na nagtiis ng isang malupit na patayan kagabi.
Talagang nakaligtas siya, may dala siya. Pagkatapos ay ngumiti ako ng mahina, bakas ng panghahamak sa aking ekspresyon. Ano ang pag-uusapan mo sa akin? Kwalipikado ka ba? Isang lalaki ang nagtatag ng harmonious home pagkatapos ng frozen na apokalipse na namamahagi ng lahat ng supply ng pantay-pantay. Sa ilalim ng kanyang pamamahala, 4 na matatandang residente lamang na may mga kondisyong pangkalusugan ang namatay mula sa 72 residente ng gusali, habang ang iba pang mga unit ay nasawi sa loob lamang ng 2 araw habang nag-agawan sila para sa limitadong pagkain. Sa kabaligtaran, ang harmonious home na pinamamahalaan ni Lijayan ay nanatiling walang kaswalti at patuloy na nagtutulungan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga mata. Hindi ko maiwasang lumapit kay Lijayan at magtanong, paano mo ito ginagawa? Curious ako. Nagbibigay lang ako ng 1 rasyon sa bawat unit habang ang ibang mga unit ay nakikipaglaban na sa kanila. May tinatago ka ba sa mga kapitbahay mo? May nasabi ka na ba? Nang marinig ito, napangiti si Lijayan sa pagmamalaki. Wala akong inilihim sa mga kapitbahay ko. Sa unang araw, ipinaalam ko sa lahat ang planong pangkapayapaan. Naging komunidad na tayo na may ibinahaging tadhana. Malinaw na alam mo na ang 10 servings lang ng pagkain ay hindi na mabubuhay sa inyong lahat. Bakit hindi sila nagrebelde? Tila naisip na ni Lijayan ang tanong na ito. Mahinahon niyang sinabi, wala sa amin ang gustong maging hayop. Nagkakaisa kaming nagpasya. Kahit gaano karami ang pagkain, hahatiin natin ng pantay. I scoffed and jokingly said, you smart Alex. In the end, mamamatay kayong lahat, walang makakaligtas. Nahulog sa malalim na pag-isip si Lijayan. Alam niyang tama ang sinabi ko. Pagkatapos ng lahat, may pagkakaiba sa pagitan ng kalikasan ng tao at kalikasan ng hayop. Maliwanag, ang huli ay mas angkop na mabuhay sa isang malupit na kapaligiran. Tumalikod ako at umalis. Kung tutuusin, curious lang ako sa bagay na ito. Kung ang mga taong ito ay nabuhay o namatay, wala akong interes sa kanila. Noon lang, biglang tumakbo si Lijayan sa likod ko. Kuya Zhangyi, maaari mo ba kaming tulungan? Ayaw naming mamatay. Panay ang tanggi ko, walang bahid ng negosasyon. Ngunit sa pag-alis niya, tumalikod siya at walang pakialam na sinabi, mayroon kang malakas na kakayahan sa pamumuno, ngunit wala kang kakayahang protektahan ang lahat. Kung abandonahin mo ang karamihan sa mga mahihina at irali ang mga may pinakamagandang pagkakataon na mabuhay, hindi dapat mahirap mabuhay sa apokalipse na ito. Ngunit pinili mo ang iyong sariling landas at walang babalikan. Sa puntong ito, lumapit din si Chen Lingyu. Kung patuloy na ganito ang komunidad, ito ay babagsak maya-maya. Sa pagtindi ng internal conflicts, kahit magbalik ka pa ng mas maraming pagkain, tiyak na tataas pa rin ang bilang ng mga namamatay. Naisip ko, hindi ba ito ang kinalabasan na gusto kong makita? At saka, ano ang gusto mong sabihin? Nagpatuloy si Chen Lingyu, maaari kong pamahalaan ang komunidad gamit ang isang siyentipikong modelo. Hanggat ito ay gumagana, maaari pa nating palawakin ito. Ang mundo ay nasa kabuluhan ngayon, ang kaayusan ay gumuho. Sa hinaharap, maaari pa kaming magtatag ng isang kaharian, kasama ka bilang aming hari, at kami ay iyong mga taga-suporta. Ano sa tingin mo? Nang marinig ko ito, halos tumawa ako ng malakas. I'm an undergraduate from China University of Technology. Hindi ako madaling malinlang ng isang junior high student na sangkot sa isang pyramid scheme. Hindi ako maluloko ng retorika mo. Malungkot na sabi ni Chen Lingyu. Kung magpapatuloy ito, mamamatay tayong lahat. Hinagis ko si Chen Lingyu sa balikat ko, isinara ang pinto. Kayo ang mamamatay, sabi ko, at saka ako naglakad palayo ng hindi lumilingon. Noon lang, nabangga ko si Wang Qiang at Huang Tianfang. Mas pinapahalagahan nila ako kaysa sa sarili nilang ama. Kuya Zhang, nagsumikap ka. Ikaw ay gumagawa ng pinakamalaking kontribusyon sa ngayon, hindi tulad ng mga walang kwentang tao na maaari lamang magwalis ng niebe. Ngunit huwag kalimutan ang aming huwazi kapag lumabas ka ngayon. Pinigilan ko silang dalawa at yun lang ang dapat kong gawin. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Gagawin ko ang lahat. Hindi nila alam, ang sada ng aking Grim Reaper ay humahampas na sa kanila. Kahapon lang, namamahagi ako ng pagkain sa mga kapitbahay gaya ng nakasanayan nang dumating ang isang manager ng gusali at nagtanong, dahil parehong may Chinese medicine sina Wang Qiang at Huang Tianfang, maaari mo bang bigyan ang lahat? Ang iba pang mga tagapamahala ng gusali ay sumigaw, na nagsasabing, lahat tayo ay nagtutulungan, kaya hindi mo maaaring paboran ang isa kaysa sa isa. Nang makita ko ang kanilang galit na mga ekspresyon, nag-atubili akong iwinagayway ang aking kamay. Ibibigay ko ang aking pinakamahusay na pagbaril. Sa puntong ito, isang grupo ng mga hindi naninigarilyo. Ang mga naninigarilyo na tagapamahala ng gusali ay nabalisa at nagsimulang gumawa ng mga kahilingan. Ang ilan ay humingi ng alak, ang ilan ay para sa betel nuts, at pinagbigyan ko silang lahat. Sa wakas ay nagawa ko na silang paalisin. Galit na galit ang mga kapitbahay sa malapit. Naunahan ba nila ako? Lalong nagiging gahaman siya pagkatapos niyang gawin ang isang pabor sa kanya. Kuya Zhang, kaya mo bang lunukin ito? Tumalikod ako at dumiretso sa safe house. Ang kanilang mga kahilingan ay makatwiran, at bukod pa, sila ay talagang sumusunod sa aking mga utos. Ang aking mga salita ay hindi nakalulugod sa mga kapitbahay. Nagsusumikap kami para halos hindi kumita. Bakit ganoon kaginhawa ang pamumuhay ng mga tagapamahala ng gusali? Lahat ay nakatingin sa akin na parang estranghero. Paanong ang isang walang awa at arbitraryong tao noon ay naging napakaduwag para ibigay sa kanila ang gusto nila ngayon? Bumalik ako sa loob at nag-isip sandali. Oras na para isara ang lambat.
Ang kanilang panloob na salungatan ay halos natapos na at hindi ko inaasahan ang anumang malalaking salungatan na sumiklab anumang oras sa lalong madaling panahon. Ngayon ang perpektong oras para mag-strike. Tapusin na natin ito bukas. Kinabukasan, nakahanap ako ng pagkain at nagkalat ako ng lason sa dada. Nakahanap din ako ng masarap na alak at tinuro ko ito ng gayuma. Kailangan kong tiyakin na napupunas natin ito sa isang iglap. Pagkatapos, humihitit ako ng sigarilyo at nagmuni-muni. Pakiramdam ko ay naging masyadong maayos ang lahat. Halos perpekto ang ginawa ng lahat. Ito ay eksakto tulad ng inaasahan ko. Ang kahangahangang koordinasyon na ito ay halos hindi totoo. Alam kong ang maling pagkakasundo na ito ay malamang na pansamantala lamang. Pinili ng mga taong iyon na manatiling tahimik na tila nag-aabang ng kanilang oras. Dahil hindi pa nakikilala ang traidor sa Building 25, naramdaman kong kailangan kong maging mas mapagbantay. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang pagdaragdag sa aking mga alalahanin ay hindi makakatulong. Hanggat buo ang aking mga armas at safe house, wala silang magagawa sa akin. Ano man ang kanilang mga pakana, sila ay magiging walang saysay sa harap ng ganap na kapangyarihan. Mabilis akong bumalik sa kompleks. Tinawag ko muna ang tiyuhin at ang iba para mapanatili ang kaayusan, pagkatapos ay ipinaalam ko ang mga pinuno ng gusali na pumunta at kunin ang kanilang pagkain. Nang makita ko ang grupo ng mga tao na dumarating upang kunin ang kanilang pagkain, sumilay ang ngiti sa aking mga mata. Malapit nang magtagumpay ang plano ko. Ito na ang huling hapunan nila. Nang makarating sila sa Building 21, nagsimulang lumapit muli si Wang Qiang. Hindi ko siya pinansin at tumingkayad para kunin ang isang bag ng pagkain sa lupa. Tatayo na sana ako, may narinig akong malakas na sigaw sa likod ko at nagsimula na siyang umatake. Nakita ko si Wang Qiang na biglang naglabas ng pistol mula sa kanyang bulsa. Nanliit ang mga estudyante ko at bago pa ako makapag-react, nagpaputok na siya ng 3 putok ng mabilis. Umalinggaw sa aking tenga ang tunog ng 3 putok ng baril. Dahil sa biglaang pag-atake, tila napakahaba ng pagitan ng 3 putok. Nang matauhan ako, napagtanto kong lahat ng 3 bala ay hinarang ni Uncle Yu. Hinawakan ko si Uncle Yu at biglang may malamig na liwanag ang sumilay sa likod ko. Nagpalit-palit din ang mga kapitbahay ko. Umiwas ako ng patagilid sa likod ng snowmobile, sabay-sabay na naglabas ng submachine gun mula sa kabilang dimensyon at walang habas na pinaputukan ang mga tao. Mahigpit kong hinawakan ang gatilyo, hindi man lang nagkakaroon ng oras para malaman kung sino ang papatay sa akin. Lahat sila ay mamamatay pa rin. Ang lahat ay hindi makapaniwala sa kung paano ginawa ni Zhang Yi ang isang submachine gun mula sa manipis na hangin. Ang orihinal na plano ay na kahit nabungunot ako ng isang pistol, sa napakaraming tao na naroroon, ako ay mahihirapan. Nagawa pa rin nilang daigin ako. Eksakto ang pagbaril ko, halos bawat putok ay tumatama sa target, bawat putok ay tumatama sa ulo. Nang walang laman ang magazine, itinapon ko ang aking submachine gun sa isang tabi, kahit na wala akong oras upang i-reload, at agad akong bumunot ng 2 pistola ng pulis mula sa aking baywang. Sa oras na ito, ako ay ganap na galit na may layuning pumatay. Sa loob lamang ng 12 segundo, halos lahat ng nasa eksena ay patay na. Dahil sa makapal na nyebe, hindi sila makatakbo ng mabilis. Ang ilan na nanatiling gumapang at gumulong sa nyebe, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at pagsusumamo. Itinaas ni Huang Tianfang ang nanginginig niyang mga kamay at tiniyak sa akin, isinusumpa ko na hindi ako nakilahok sa kanilang mga aksyon. Naisip ko ito at napagtanto ko na ang grupo ni Huang Tianfang ay talagang walang ginawang aksyon nang sila ay umatake. Pero ano? Hinila ko ang gatilyo at mamamatay kayong lahat. Sa wakas, itinutok ko ang aking baril sa huling nakaligtas, si Chen Lingyu. Si Chen Lingyu ay bumagsak na sa lupa sa takot, dumi at ihi na umaagos kung saan-saan. Wala akong kinalaman dito. Mayroon akong isang maliit na anak na babae na nag-aaral sa ibang bansa at gusto kong manatiling buhay at maghintay sa kanyang pagbabalik. Tinitigan ko siya ng mayelong mga mata sa loob ng 2.5 segundo pagkatapos ay pinatay ko siya. Sa sandaling iyon, ang puting nyebe ay nabahiran ng pula ng dugo at daan-daang katawan ang nagkalat sa paligid. Sa lahat ng oras na ito mula noong Frozen Apocalypse, ito ang unang pagkakataon na nakapatay ako ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Bagamat karamihan sa kanila ay inosente, hindi na yon mahalaga. Hindi ko hahayaang mabuhay ang sinumang may intensyong pumatay. Noon lang, parang umungol si Uncle Yu. Nagmamadali akong lumapit para tingnan ang pulso niya. Hindi pa patay si Uncle. Tulong, pakiusap. Katapos ay tinawag ko ang ilang maliliit na bata upang tulungan siyang buhatin siya papasok. Noon lang, biglang sumulpot sa tabi ko si Xilating. Kuya, ano bang problema mo? Kuya Yu, hindi ka pwedeng mamatay. Mapait na iyak ni Xilating, hawak ang kanyang anak. Kung may mangyari sa'yo, paano tayo makakaligtas? Si Xilating ay sadyang lumapit sa akin at agad na sinimulan ang kanyang nakakaiyak na pagganap. Kuya Yu, please open your eyes and look at me. Ako si Xilating. Hindi ba nangako kang papakasalan mo ako? Hindi mo ba makikita ang aming sanggol na lumaki hanggang 18 at pagkatapos ng apokalipse, maaari kaming mamuhay ng masaya bilang isang pamilya ng 3? Ano ang sinusubukan mong ipakita?
Mukha kang tapat sa pamamagitan ng pagsisi sa isang tao, ngunit totoo bang ginagawa mo ang hustisya sa amin, isang ulila at isang balo? Nag-goosebumps ako sa narinig ko. Alam na alam ko na ang babaeng ito ay umiiyak para kay Uncle Yu, ngunit sa totoo lang, sinasabi niya sa akin na managot para sa kanya at tumulong sa pag-aalaga sa kanya at sa kanyang anak na babae. Sa puntong ito, yumuko siksiliting at nagtanong, Brother Zhang Yi, okay lang ba ang asawa ko? Napuno ako ng disgusto. Nakakadiri talaga ang mapanlinlang na babaeng ito. Tinawag pa niya itong asawa. Nangako ako na gagawin ko ang lahat para gamutin si Uncle Yu. Kasama si Zucker dito, baka may pag-asa pa si Uncle Yu. Lalong lumakas ang iyak ni Xiliting, inabot niya ang sanggol sa kanyang mga bisig. Kung namatay ang asawa ko, ayaw ko nang mabuhay, pero pwede bang tumulong sa pag-aalaga sa anak ko? Tumingin ako sa iyo ng mataimtim. Tio, hindi ka papatay, nagmamadali ka na bang ayusin ang libing niya? Hindi nakaimik si Xiliting at naipagpatuloy lang ang awkward na pag-iyak habang hawak ang bata. Sinamahan ako ni Xiliting hanggang sa 24E floor at papaalisin ko na sana ang babaeng ito. Magsasagawa kami ni Zucker ng operasyon kay Uncle Yu para matanggal ang bala. Hindi ka makakatulong dito kaya bumalik ka. Naisip ni Xiliting sa sarili, ito ang maingat kong napiling tiket sa pagkain. Ngayong nakuha ko na ang bala para sa iyo, kailangan mong managot sa amin. Sa pag-isip nito, lumuhod si Xiliting sa harap ni Uncle Yu at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi, mas kailangan niya ako ngayon. Dapat manatili ako sa tabi niya. Sa pagkakataong iyon, nakita ko na parang gumaan ng kaunti ang pananakit ni Uncle Yu at gusto ko siyang barilin. Pero dahil sa pabor ni Uncle Yu, hindi ko magawa. Ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay, kaya inabot ko at binuksan ang pinto. Bumukas ang pinto, at para kay Xiliting, para itong pagbubukas ng pinto sa isang fairyland, nagyelo at walang pakialam sa loob ng mahigit 30 araw. Kung hindi dahil sa pag-init ni Uncle Yu sa kanya, at sa mga bata sa kanyang katawan gabi-gabi, sila ay na-freeze o namatay sa gutom. Si Xiliting ay nalasing sa pamilyar, ngunit hindi pamilyar na init, hindi alam na kami ni Zucker ay nagpupumilit na suportahan si Uncle Yu. Sa sandaling ito, si Xiliting, na tuluyang nawala sa pag-isip, walang kamalay-malay na pumasok sa kusina, kinuha ang aking espesyal na tasa ng tubig at nilagok ang mainit na tubig. Nang matapos ang kanyang inumin, lumingon siya na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha at nagtanong, mayroon ka bang formula sa bahay? Agad akong napahagulhol sa galit, ang aking mukha ay naging kakilakilabot. Binatukan ko si Xiliting, salita bawat salita, ano ang sinabi mo? Rinig ko ito, agad kong gustong ilabas ang aking submachine gun at barilin siya. Pero sa pag-isip na baka matulungan niya ang mga sugat ni Uncle Yu, pinigilan ko ang galit ko. Halika at tumulong o lumabas. Kinailangan ni Xiliting na sabihin may kasalanan, nag-aalala lang ako sa bata. Binuhat nila ni Zucker si Uncle Yu at agad akong pumunta sa study at diretsong naglabas ng bunk bed mula sa bakanteng kwarto. Kasabay nito, naglabas din ako ng ilang mga medical na supply. Ang eksenang ito ay nagpasindak kay Xiliting. Anong klaseng mahika ang hinihila mo? Sinabi ko kay Zucker na gawin ang lahat para iligtas si Uncle Yu. Sinabi niya kaagad sa akin kung kailangan niya ng anumang kagamitang medikal o gamot at gagawin ko ang lahat para makuha ang mga ito. Nanatiling kalmado si Zucker at agad na bumalik sa kanyang trabaho, mahinahong sinabi sa akin kung ano ang kailangan niya. Pagkatapos ng isang mabilis na inspeksyon, sinabi ni Zucker na ang sitwasyon ay hindi optimistiko at malamang na napinsala ng bala ang mga panloob na organo. Ang mga pagkakataon ng muling pagkabuhay ay napakaliit sa ilalim ng kasalukuyang mga kalagayan. Sa puntong ito, si Xiliting, na nakatayo sa malapit, ay ipinagpatuloy ang kanyang pagganap at napaluha. Asawa, ang EA na tunog ay nadrag palabas ng buong 10 segundo. Paano ka naging walang puso para iwan kami? Nabalot ako ng goosebumps. Tumahimik ka, sabi ko. Huwag kang makialam sa operasyon. Kung may mangyari kay Uncle Yu, ako ang unang papatay sa'yo. Nang marinig ito, biglang tumigil ang hikbi ni Xiliting. Muli siyang nagkunwaring nanghihina at sinabing, paano kung maghintay ako sa labas? Hindi ko alam kung paano pagalingin ang isang pasyente at magiging hadlang pa rin ako. Ngunit sa sandaling ito, iniisip niya ang masaganang pagkain, ang sofa at ang fireplace sa sala. Gusto niyang umalis sa silid na ito na puno ng dugo at pumunta sa sala para kumain ng merienda, magpainit sa tabi ng fireplace at uminom ng mainit na tubig. Lumapit ako kay Xiliting, tinitigan siya ng mabuti at paulit-ulit na sinabing, behave yourself. Manatili dito, tulungan si Kier na magpunas ng pawis, magpasa ng mga gamit at ito ay may kinalaman sa buhay ng iyong asawa. Kahit wala kang magawa, tumayo ka na lang dito na parang tulala, at least ma-encourage mo si Uncle. Sa isang walang humpay na tono, utos ko, huwag mong subukang kumilos ng padalos-dalos. I'm going out to deal with those damn guys now. Just look after Uncle Yu. Pumunta ako sa sala, ibinaba ko ang iba't ibang sandata ko at nilagyan ng mga bala ang lahat. Pumunta ako sa lobby sa ika-4 na palapag upang kunin ang lahat ng natitirang kumpay ng kanyon. Lahat ay natakot. Kami ay ganap na walang kamalayan sa kanilang mga aksyon. Ang mga tumalikod at umatake sa amin ay walang kinalaman sa amin. Lahat tayo ang pinakaloyal. Bigla kong itinaas ang kamay ko bilang senyales ng katahimikan. Magbabayad ang mga nagtaksil sa akin. Ngayong gabi ay maglulunsad ako ng counterattack. Ipaunawa ko sa kanila minsan at para sa lahat na ako, si Zhang Yi, ay hindi dapat pabayaan. Nagtinginan ang lahat ng mga kapitbahay na nagtataka. 20 na lang ang natitira sa building namin.
Sa madaling salita, ang isang bato mula sa bawat isa sa kanila ay maaaring durugin tayo hanggang sa mamatay. Tinuro ko ang mga oil drums at mga gamit na inihanda ko. Mag-iingat ka sa ibaba. Kung may tumalon, ikaw ang tatapusin. Haharapin ko ang mga lalaki sa loob. Nagpaputok lang si Wang Qiang ng unang putok. Ngayon, ipapasira ko sa kanila ang building 21 at ilalabas ang aking galit. Natakot dito ang Mantis Gang. Daan-daang mga tao ang nag-charge sa harap ng kanilang mga mata, at ang ilan sa mga batang kara ay maputla na bilang nyebe. Agad na napaluha ang isang lalaking may dilaw na buhok, halos hindi na maalis ang gulat. Si Xiaolu, ang pangalawang in command ng Mantis Gang, ay nagbigay sa kanila ng 2 malaking halaga ng pera. Ano ang kinakatakutan mo? Ito ang aming batayan. Paano kung may baril siya? Humanda ka at labanan mo siya. Hinihintay nila akong umakyat sa itaas at lapitan siya. Ngunit sinabi ko sa mga kapitbahay na bantayan ang mga bintana at tapusin ako kung may tumalon. Pagkatapos ay dumiretso ako sa pasukan sa ika-4 na palapag ng building 21. Nang makita kong walang tao sa paligid, agad akong kumuha ng kahoy para sa fireplace mula sa isang espasyo, kasama ang isang tumpok ng murang sintetikong damit. Sa wakas, kumuha ako ng isang drum ng langis at binuhusan ang lahat ng nasa loob nito. Nabuo ang Mantis Gang, ngunit hinintay nila akong umakyat sa itaas. Pagkatapos ayusin ang gasolina, nagbuhos ako ng gasolina sa isang mahabang fuse. Ang lamig-lamig, painitin kita ngayon. Agad na sinindihan ng aking lighter ang fuse at tumalikod ako at naglakad palayo. Mabilis. Ang itim na usok mula sa sintetikong damit at kahoy ay bumubulusok na parang itim na dragon, mabilis na nilamon ang building 21. Ang kasuklam-suklam na si Zhang Yi na ito ay talagang nagsunog sa ibaba. Sa sobrang lamig ng panahon, mahigpit na nakasara ang mga bintana ng buong gusali. Higit pa rito, ganap silang na-block ng yelo at nyebe na ginagawang imposibleng buksan ang mga ito para sa bentilasyon. Ang buong gusali ay parang higanteng hurno at para silang mga itik sa hurno. Nakatayo ako sa labas ng gusali, may hawak na rifle, pinagmamasdan ang magagandang tanawin. Naalala nito ang isang bonfire dinner noong kolehiyo. Ang mga kaklase ay nagrarap at sumasayaw sa paligid ng siga, tunay na isang kahanga-hanga at nostalgic na panahon. Ngunit mas matindi at walang pigil ang siga ngayong gabi kaysa sa araw na yon. Naunawaan ng mga kapitbahay ang tunay na intensyon ni Zhang Yi. Naging death cage ang gusali. Ang ilang mga tao ay simpleng binasag ang salamin at buong lakas na tumalon palabas ng gusali. Kung hindi sila nahaharap sa banta ng kamatayan, sino ang tatalon sa gusaling mahigit 10 palapag? Biglang tumalon ang mga tao na parang dumplings. Ilang mga tao na nasa ibabang palapag ay hindi namatay pagkalapag, ngunit bago sila makapagsaya, sila ay pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng babaeng naghihintay gamit ang kutsilyo. Pagkatapos ng lahat, ipinangako ni Zhang Yi na ito ay mga pagsasamantala ng militar na maaaring ipagpalit sa pagkain. Napatulala ang 2 lalaking kapitbahay sa likod niya. Ang maselang babae na hindi man lang naglakas loob na pumatay ng manok noon ay napakalupit nang magsimulang lumaban. Pigilan ang mga kapitbahay na nakatayo. Hindi nila inaasahan ito. Dati ay natatakot si Leon na pumatay ng isda, ngunit ngayon ay napakahusay na niya. Ngumiti si Leon, pinunasan ng dugo sa kanyang mukha. Ako ay isang nilalang na nagdudugo ng 7 araw bawat buwan, kaya huwag mo akong maliitin. Sa sandaling iyon, isa pang tao ang nahulog sa isang kalabog, at si Leon ay agad na napatay. Sa isang matalim na hakbang, itinutok niya ang kanyang espada sa kanilang dibdib. Napatingin ako sa nagliliyab na apoy. Ang ganda ng bonfire. Nais kong magkaroon tayo ng higit pang mga ritual na tulad nito sa hinaharap. Napansin din ng ibang mga apartment building ang kaguluhan, at ang paminsan-minsang desperadong hiyawan ay pinupuno sila ng takot. Gagamitin ba ni Zhang Yi ang parehong taktika laban sa atin? Hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay sa kamatayan. Sa halip na maghintay dito upang mamatay, maaari pa nating sisingilin at labanan siya, ngunit mayroon siyang submachine gun. Maaari siyang barilin sa pira-piraso o inihaw hanggang mamatay kung gusto niya. Pero naisip din nila na hindi ko sila papatayin lahat. Pagkatapos ng lahat, wala silang bahagi sa plano ni Wang Qiang. Sa halip na mamatay, maaari pa nilang ipagdasal na sana ay magpakita ako ng awa at iligtas sila. Nasunog ang gusali 21 sa loob ng 2.5 oras. Agad kong pinauna ang mga kapitbahay patungo sa building 26. Noon, galit na ang mga kapitbahay sa building 25. Ito rin ang unang pagkakataon na nakaranas sila ng ganitong kasiyasyang paraan ng pagpatay. Ang pakiramdam ng nangingibabaw sa buhay ay nagpadala ng kanilang adrenaline racing. Pagdating ko sa building 26, may sumigaw mula sa itaas, "Susumpa namin na walang kinalaman sa amin ang plano ni Wang Qiang, at pinatay mo ang boss namin, si Huang Tianfang. Ang bawat kamalian ay may mga kagagawa nito. Dapat mong itigil ang pagpatay sa mga inosenteng tao." Pagkarinig ko nun, tumawa ako ng malakas. Inosente. Sino sa iyong gusali ang nakaligtas hanggang ngayon? Sino ang hindi kumitil ng ilang buhay? Saka kahit mabubuti kayong tao, ano ang kinalaman niyan sa akin? Wala akong panahon para imbestigahan ng maigi ang pangyayaring ito.
Kung pinaghihinalaan kita kahit isang fraction ng isang segundo, mapapahamak ka. Hindi ko sinayang ang mga salita ko. Ginamit ko muli ang parehong trick na pinasunog ang building 26. Sinubukan ng ilang tao na magmadaling bumaba para lumaban, ngunit inilabas ko silang lahat gamit ang isang bala ng bala. Hindi ako tumigil at ipinagpatuloy ang pagsunog sa 5 pang apartment building gamit ang parehong paraan. Ito ang mga unit ng mga tagapamahala ng gusali na kinumpirma na lumahok sa pag-atake. Ang 5 gusali ay agad na nilamon ng apoy na nagpapaliwanag sa buong kapitbahayan. Naisip ko na ito ay masyadong maraming kahabaan upang pangalagaan ang buong kapitbahayan ng sabay-sabay. Tumigil tayo dito para sa araw na ito. Pagod na ako at malapit na ring bumalik at tingnan ang matanda. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking loudspeaker at malakas na binalaan ang mga nakaligtas na kapitbahay. Ako, si Zhang Yi, ay hindi kailanman nananakit ng mga inosenteng tao. Sa pagkakataong ito, pinupuntirya ng pagtutuos ang unit kung saan nakatira ang mga taong lumahok sa pag-atake noong hapon. Ang mga tens na residenteng iyon ay tila nakahawak sa mga dayami. Kahit na alam nila na sila ay tiyak na mapapahamak, maaari lamang nilang linlangin ang kanilang mga sarili na paniwalaan ito ngayon. Kontento na silang kumilos na parang mga ostrich, ibinaon ang kanilang mga ulo sa buhangin at nagpapanggap na walang panganib sa paligid. Agad kong inutusan ang team na maghiwa-hiwalay. Natapos ang aming mga aktibidad para sa araw na iyon, ngunit ang mga kapitbahay ay sabik pa ring manatili at magpainit sa tabi ng apoy. Ang init ng apoy ay bumihag sa lahat, paminsan-minsan ay nagtatapon ng mga katawan sa apoy upang magdagdag ng panggatong. Sa pagbabalik, napatingin ako sa 2 kong dating may kaya na mga subordinates at hindi ko maiwasang ma-curious. At least napakain ko sila. Bakit bigla na lang nila kaming tatalikuran? Inagaw ko ang isang telepono mula sa kanilang mga braso, binuksan ito, at nag-scroll sa history ng kanilang chat, unti-unting nanlilisik ang aking mga mata. Kaya ikaw ang traitor. Interesting.